Dali girl, mag-tiktok na ta. TikTok, kanang uso karon? Di man ko kaya ba masayaw, uy? Dili ni sayaw-sayaw, uy. TikTok pa, as in technology talk. Din imong mapati ang nagkadaiyang impormasyon o kalampuan sa teknolohiya, ilabi na sa agrikultura, climate change o guban pa. Hala, timing kaayo niya ron masulbad ang mga problema sa katawhan, labi na sa pagpanguma. Busa aw hagas sabag imong mga higala nga mag-tiktok na ta. Ania na ang pinakabago nga programa bahin sa nagkadayang teknolohiya. Ihatod kaninyo sa Radyo Pilipinas Sugod uban sa Visayas State University, Baybay City. Tech Talk. Magpanalipod sa kinaiyahan, mga kalihukang kapanginabuhian, malungtaron nga mga gawi alang sa ekonomikanhong kalampusan. Tech Talk. Kini og uban pa idalit sa mga eksperto sa nagkalain-laing natag. Uban kanamo matagal alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Tech Talk. Curious ka ba sa tanang butang? Gusto mo ba na mapunay? Imong kahibalo sa klase-klaseng kinaiyahan o panginabuhihan man, siyensya o teknolohiya. Dili ka na mo pasagdan sa pagkabot sa kalampusan. Kauban nato ang Radio Pilipinas o DYDC. Maminaw na ta sa TikTok, TikTok, TikTok. At ta mahinong danong programa ang TikTok, TikTok na ta. Maminaw na ta ang TikTok, sa TikTok, sa TikTok. At ta para sa kalambuan TikTok, TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Mag-TikTok na ta. Tech Talk. Maayong hapon, Pilipinas. Yes, magandang hapon no, sa mga taga Luzon, maayong hapon sa mga taga Visayas and Mindanao, maayong hapon Southern Leyte, and also Leyte. Welcome sa edisyon o Sabno sa programang maghatod kaninyo sa mga mainundanong impormasyon nga ang ayan gyud natong masayra no, sa natad sa teknolohiya and also agrikultura, kini ang programang Tech Talk. Hatod gyud no sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod and also sa Visayas State University pinaagi sa campus radio ang DYDC FM. And atangin ninyo kay starting this May, ado na po tayo makauban no. Mas gipalapdan na yun nato no ang programang Tech Talk sa ato no sa makauban ng mga eksperto gikan sa Southern Leyte State University. But para sa tibuok buwan sa Abril, duha sa takaron no ang mag-uban ang VSU, particular ng DYDC FM and also ang Radyo Pilipinas Sugod. And sa ngalan di ay no sa among station manager Sir Dindo Alaras kininyo lagad sa kahanginan. Temporaryo nga makauban ninyo karon no kay ang naka-schedule karon nga host no aduna po'y importante no nga activity nga kinahanglan na tambungan. Kininyo lagad sa kahanginan Ria Yang Mikati kauban nato sa Master Control Kuya John Antegra. And also ang atong co-host no diha gyud no sa DYDC FM naa sa Pikas Linya. Maayong hapon kanimo, Miss Micaela Gongora. Yes, good afternoon. Maadjong hapon sa ato mga suking tigpaminaw diha sa Southern Leyte, sa ato mga mag-uuma. Oo, especially diha sa hinunangan no, nga very relevant kining mao nga tong topic karong kahaponon. O ingon man sa kinatibuk ang puwersa sa Radio Pilipinas Sugod. Maadjong hapon usab mayong hapon sa atong mga higalas kanginan na suking tigpaminaw dinhi sa Leyte, Samaran Leyte, sa atong mga mag-uuma o sa bisan asang dapit no. Di inaabot ang atong pagsibya karon maparadyo man o via Facebook Live sa Macau sa Pamadyong hapon. Mga higala and welcome ning atong Wednesday nga edisyon ng atong tulumanon Tech Talk. Oo, lain usab nga mahinungdanong impormasyon ng atong sayran karon.
So, ang gikayon pa kaganiha, very relevant, especially sa mga rice farmers, mga higala. But before na nato hingpit nga isibya no, nga atong topic karong kahaponon, of course, ato sang abi-abihon atong i-welcome ang atong bisita karong kahaponon. By the way, sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villar Gonzalo, kini si Micaela Gongora, ang inyong makauban na live gikan sa Visca Baybay, VSU Visca Baybay City, Leyte. Okay. Nining kahaponon atong makauban ang usa sa mga eksperto sa Visayas State University ubos sa Department of Agronomy, mga higala. Oo, walay lain atong very supportive no and active gihapon nga professor, Professor Dr. Dionisio M. Banyok. Sir Banyok, mayong hapon kanimo, sir. Mayong hapon sa pagkanimo, Ma'am Gongora, Micaela. O, sa taga Southern Leyte o labi na ang SL unsa ni station? DY Radio Pilipinas Sugod. Radio Pilipinas Sugod. Yes, oo. Good ni Ma'am Ria. Ria. Yes, sir. Oo, og ni Sir Dindo Alaras, og ni Ma'am Gabrielio. Og labi na gyud ang among presidente diri sa BSU si Ma'am IBFS. Good afternoon to everyone. Yes, maadjong hapon. And to maximize our time, no, atong hisgutan na ang atong topic karong kapunon, ang kabahin sa pagsabot sa nagdaiyang sakit sa humay. Oo, rice diseases. Unsa ang causes niini? Unsa ang mga symptoms nga makaingon ta nga mauni sakit ni nga unsa na ang specific nga sakit, and unsaon pud nato pag-control sa Yes, farmer level, sir, no? Importante gyud ni sir no nga ang ato mga farmer ma-equip pud sila sa necessary nga kahibalo, no, unsa lang angay buhaton sa dihang makakita na sila mga simptomas sa ilang rice fields nga giatake na dayo og sakit, no, para sa dili pa kayo grabe maagapan na taghaan ang solusyon aron dili gyud ingon kadako ang damage or losses. Okay, so sir, ato nang sugdan unsa man gyud ay ni nga common nga rice diseases nga nakaapekto sa mga mag-uuma at present. Base sa katong ipakita nimo karong hapuna, katong sa picture from sa rice fields gikan sa Hinunangan, sa barangay nyo ba Esperanza? Oh, yes sir, sa Nueva Esperanza. So na Santo Niño 1-2 amo nang gitransect dito, ma'am. And then ang katong walkthrough observation, o nakita nako nga dako gyud kaayo ang humayan diha sa Hinunangan, Southern Leyte. Yes, Wherein gitawag man ni siya rice granary sa province of Southern Leyte with 1,261 hectares nga irrigated. So ang karon na problema dai sila sa tungod ining sakit sa humay. Yes sir. So correct. mao na nga ako na-inform ko nimo, ma'am, ingon man nga yellow to orange discoloration. So meaning kaingon ko og combination ni sa mga sakit sa humay. So siguro, ma'am, ato na lang langkubon tanan. So correct. kini mga sakit, no, aron dili lang kini sa pagkakaron o sa tanan pa nga mga panahon sa sunod nga cropping seasons. Mao na more effective nga strategy, dili lang ang karon nga sitwasyon. Pero Yes. ato gihapon lakbit say or more detail good ang sa karon nga panahon. So kini nga mga technologies o kanang mga practices o strategies murag molangkob na sa sunod pagyod nga mga cropping seasons. So tulo kini nga mga sakit, ma'am, sa humay. Kini gitawag nga fungal disease. Ang causal organism ang nagdala ini is fungus, no? So kini ma-control ni by spraying mga fungicides, no? So daghan nga mga effective nga mga fungicides nga para ma-control ning gitawag nga fungal disease o fungal disease. So naay tay systemic, naapay broad spectrum og naay combination dual action. So hinaot nga ang mga tao diha labi na sa naamantay aktibo diha nga municipal agriculturist, maka-share sila kung unsa tong akong gihisgot nga mga effective types of fungicides. So naani sa mga agro kanang na maligya og mga chemicals o pesticides particularly. So fungicides ni siya, ma'am, para pag-control sa fungal disease. So ang ikaduha, ang moingon ka nga
fungal disease maoning mga rice blast, seed blight, brown spot nga circular ang iyang lesions. So mao ni siya specific fungal diseases. Sa ikaduha, ang gitawag nga bactericides, ma'am. So ang bactericides mao ni ang causal organism nga nakahatag og sakit nga kaning bacterial spots, mga blight, kanang bacterial leaf blight, mga mga sakit. So ang mga epektibo nga mga nga i-spray ani kung mag-spray man gani, pero anyway naatay strategy ani nga pamaagi dili lang spraying. Last resort na siya or last option. So anyway mo direct data kung last option na ang i-spray po na ini katong mga effective nga mga bactericides nga mao ni ang copper compounds, mga streptomycin sulfate, peroxyacetic acid o gamaycin. So mao ni ang mga active ingredients nga para pag-control sa kanang bakterya. Okay. Ang ikatulo mao ni ang pinakadelikado. So mao ni pagkakita nako sa picture karon, mao ni ang delikado nga sakit sa humay, kining gitawag nga virus. So nakita nako na i-picture nga rice tongro virus ang naka infect ni ini. So dili ni siya kini nga virus, dili ni siya ma-eliminate o dili ni mamatay Og spray lang, sir? og spray, ma'am. Oh yes. So, very So, delikado gyud siya, no? Unya naa pagyoy kuan kaya nang gitawag nga rice yellow syndrome ang nakakos ani kining gitawag nga rice grass resistant virus or dili gani rice rugged stand virus. Kini sila kining tulo mao gini ang kuan labi na gyud kay nagsigi silang tanom karon og di ba successive na silang tanom og hybrid, no? O kasagaran, sir, hybrid gyud ang gitanom sa mga tungod farmers. kay taas og abot. Correct. So mao na nga naon tatay stopgap nga dili kanunay gyud magtanom og hybrid. So kung mo tanom silang hybrid kausa ka duha, so pagkahuman sa kaduha mo tanom na pod og inbred nga rice type. Nga sige lang kay mohatag ko kanang mga resistant varieties nga para ma-stop pwede na itanom, rin. sir. Pwede itanom. So Okay. karon ang ato lang makontrol ni siya kining tongro o katong rice rugged o grass resistant virus, ang makontrol nimo ang kaning nagdala ni ini, ang gitawag sa in English nga carrier insect pest nga maunay magdala ani nga sakit. So unsa kining mga nagdala ini nga sakit? Ang ngari ka sa grassy or rugged resistant virus kining brown BPH o brown plant hopper. O hopper ni siya nga naamusok-sok ni siya nga to sa gingi-gingi sa tiller. O mao na siya ya pagkahuman ang usa katong sa tongro virus ang nagdala pud ani or carrier ang katong green leaf hopper. O green ang color nga may itom ang color sa may lubot, mao na ang green leaf hopper, mao na ang carrier. So carrier meaning mao na Nagdala. siya mao na mo ngadto sa infected nga tanom, then mao na siya mo spread kay mo takboy man na sa lain nga mga healthy nga tanom. So a matter of pila lang ka seconds or minutes mo infect na po na sa lain nga mga tanom. Ug magsige tog balhin-balhin tong vectors man tong insect pest katong nagdala ini nga sakit, mamudala nga to sa lain nga tanom nga sa healthy nga tanom. So mo grabe na pud ang sakit. So mauna siya nga mauna to og daghan na gyud kayo ang vectors og katong brown plant hoppers o green leaf hopper. Ug daghan na kayo kada puno ug daghan na, so meaning i-eliminate na ni siya by spraying insecticide. So para ma-eliminate na tong mga insect pest nga brown plant hopper o green leaf hopper. Green leaf. So pagkakaroon nakita nako nga ang stage of the crop ni ana sa flowering ng uban. No, flowering. So meaning pwede na ni siya i-proceed to
harvesting na lang yun para makasave ang farmer. Sa ako lang pagtanaw kay murag tunggro man ang kasagaran diha sa picture. O tunggro. So meaning kung daghan na gani ang green leaf hopper, isprehan na nag insecticides. Ang uban po nga pamaagi o early tillering pa or mid tillering, ila na ang abunuhan o urea, no? Aron maulian. O aron maulian siya. So para maulian makaproduce na pug daghan og additional tillers kung early tillering pa o mid tillering. Pero kanang flowering na di naman naka-produce og tillers, so meaning just to eliminate na lang yun sa mga katong insect pests. So, may pinakamaayo nga buhaton sa farmers karon, sir. Oh, maunay maayong buhaton og ang ako lang ikasugyot ninyo para pud sa sunod ninyo nga kanang rice production undertaking sa inyong pag-umano sa umay. So mao na to inyong paagi, naatay mga pamaagi anyway kung tunggro man gani o katong grass resistant or rugged resistant virus kay dili na magyud to siya makontrol except katurang carrier o katurang nagdala ni ini nga mga BPH o green leaf hopper. So mao ni maayo nga mga pamaagi, ma'am. Oh. Maayo na ni pamaagi aron pagsumpo ni ini ha. Ang number 1 gitawag ni nga cultural nga pamaagi, no? Cultural nga pamaagi or sa in English cultural management. So mao ni siya ang cultural nga pamaagi, mao ni ang A is synchronous planting. Pero synchronous synchronous planting. Dungan nga pagtanom, no? Kay ang pagtanom og dungan sa mga kasikbit nga umahan, ang pagdungan-dungan makaputol magod sa cycle sa piste, ma'am. O sa insekto o nga brown plant hopper o green leaf hopper. Tungod kay wala may lain nga kanon sa insekto human sa harvesting period kundungan ang pag-ani sa humay, no? Ang ikaduha, paglaglag sa mga sagbot o ang subing, no? So sanitation sa English, ma'am. So limpyuhan ang umahan, pinaagi sa pagdaro, pagtraktor sa punuan sa humay, pag-eliminate sa subing o mga sagbot human sa pag-ani. Kini ang mga puy-anan sa kagaw o insekto sa dili pa ang sunod nga tanom o sa tanuman o sunod sa pagtanom. Ikatulo, paggamit sa light traps. Kung kana nakita nila nga daghan na gyutong BPH o green leaf hopper, magamit og suga sa gabi aron ma-monitor ang paglupad sa mga insekto, no? Katong BPH o green leaf hopper. Ug aron malikayan ang taas nga population ni ini. Kay mo taas ang population mo grabe man pag-spread sa sakit. Labi na kay giingon nimo nga ang ba esperanza more than sobra na sa 80 hectares ang Mga 80 hectares siguro na tanan diha, sir, pero infected. ang katong mga nagtanom og inbred wala man kuno ingon good nga na apektuhan. Ang katong yung hybrid ang mao to'y gitanom. mga resistant varieties ang nagtanom og inbred. So pwede na to lakbitan gamay tong imong gingon ikaduha nga buhaton para makontrol katong limpyuhan after planting kung unsa gyud ang pamaagi pag nga paglimpyuan ni kay murag ang thinking ba sa tumamag-uman, sir, no, kay katong para totally gyud nga ma-eradicate ang kanang viruses and diseases kay sunugon gyud, no. So unsa ka, sir, ang Ang mayo ani dili good ang uban pwede na siya traktoron tubigan man, no. Patubigan nimo nya i-cut to siya after harvesting na ni siya, ma'am, kay natanawan man ni nato nga makabunga man siya. So to save sa kanang standing crop karon pabungahon na lang gyud na siya. Unya pagkahuman pag harvest ana niya nya naanay tubig i-tractor na dayon. Hasta pud ang kuan ang katong mga host nga mga na may mga weeds nga as considered nga host plant sa ana nga mga green leaf hopper o BPH, eliminate po to. So, ang dike, kanang band, pwede po hinluan para wala na taguan pa sa atong mga insekto, ma'am. O katong mga pathogens o katong mga
katong makakos og virus o katong Grassy Oragid stunt virus. Mga pila ka kuan ka ni sir, pila ka semana. o Mauna ni bulan? ma'am, dapat gyud ang mo adapt o mosunod sila sa stricto gyud kayo, not less than 1 month. Okay. O para pod fully decompose pod ang katong rice straw after land preparation. Kay kato pong rice straw kung dili ma-well decompose, mo emit man puto og ammonia nga makadaot man puto sa kanang bag-ong gitanom nimo humay once nga dili pa fully decompose ang imong rice straw. So dapat Another na pod nga problema. correct. So dili pag yung tamnan sir no, palataon pa jud tong kuan Palataon, dito. Oo. maunang minimum of 1 month or 4 ka semana. Okay. Unya sa kini pod ma'am ang katulo sa cultural management, husto nga pag-abono ma'am kaning balance fertilization. Nga dili gud pasubrahan nimo pag-apply og nitrogen or urea nga fertilizer. Labi na karon dili sobra, no? Kay ang sobra nga abono nga urea makapahumok sa tanom. Unya ang hinungdan nga daling kanon sa mga insekto o daling atakihon sa mga piste. O mao na Pila siya. man gyud ang sakto di ay sir no, ato lang lakbitan magamay ang kining fertilization. Pila man gyud ay ang sakto nga atong iabono sa atong kahumayan kay ang sa ato man gud mga farmers sir sa dito sa amo uno kay di man gud iniktarya kanang gantang mo gud lang term na sir o sa kagantang duha o nana ba. Ang sabod no. Og per hectare basis na to na may recommendation kung dry season mao nang mo apply sila og 120 kilogram per hectare na siya ma'am nga nitrogen. Unya 60 nga kanang phosphorus og 60 kilogram per hectare pod nga potassium. Kanang NP og K. Ang N 120, ang P is or phosphorus is 60 og 60 pod kilogram per hectare nga potassium. Mao nang key. Pero kung during the wheat season 90 lang kilogram per hectare mo i-advise nato sa ting ulan kay nga naman kay kining ulan magdala ni siya atmospheric nitrogen. Correct. Oo, nya dili na kinahanglanon nga daghan gyud kaayo nga nitrogen nga fertilizer. Ako magud ma-observe pod sir ba ang kasagaran nga ginaabono sa farmers kay urea and complete. Ang complete. Kani Oo. po ma'am, mao na nga inanay unta ang akong advice sa dito sa Matag-Ob, akong gikunan sila. Moingon ka musunod ka sa 120 60 kg per hectare nga nitrogen, phosphorus ug potassium, pero during early stage nga napo nga to sa 14 ka adlaw pag-apply 1/4 lang sa recommendation mo i-apply nga nitrogen. Unya naapoy phosphorus ug potassium. Kay nanginahanglan man pud ang gamay ra mo pud ang kinahanglanon sa humay ana. Kay ang uban gud ibubo tanan, i-apply tanan which is ang ako gikuanan og sakto mga ni sila pero mawala man gud na siya kung naay kusog nga ulan. So mawas out na siya. Kunya na po na gitawag nga sa in English nga percolation, muadto na sa ilawom. Leaching, muadto na sa ilawom. Dili na magabit sa humay. So mauna nga gamay pa gani ang humay, gamay ra po ng amount of fertilizer nga imo i-apply. Pag abot sa 30 ka adlaw, another application na po. So meaning Inanay. split application. So dili kayo siya magkakuan sa katong mga insekto, katong mga piste kay inanay man imong pag-apply sa nitrogen. Unya dapat balance meaning applyan nimo og potas og phosphorus kay ngano man para resistance kanang makaagwanta ang humay sa kaning mga sakit no kung naaning potas. Sir Junicio, question lang. Yes, sir. Question lang, sir, no? Para sa atong mga mag-uuma ba, unsa may ilhanan or unsaon pag-ila nga ang problema dahil sa humay, no? Kining sakit or kuwang sa nutrisyon. So, unsa may ilhanan? Actually, ang hilanan ani kung
tan-aw nimo ang tibuok nga field nimo ug nagilo gani tanan sa usa ka padi, sa usa ka palaya nimo, nagilo tanan, meaning to say nutrient deficiency na, ma'am. Oh, okay. Oh, pero ang ilhanan kung sakit spotted. So Okay. nagilo, nag-orange. So mauna nga panahon nga initial pa na nga stage nga nag-atake na siya nga virus man, fungal man disease, bacterial disease. Mauna nga time nga imo na irog, imo nang ibton. Ibton. Ah, okay. Patak-patak ka sir no nga mga kuan. Wa na lukop o kayo or patak-patak. ka-orange. So, Para dili mauna siya- matakdan no ang uban. Para di matakdan. Yeah. So ibton na siya, unya ilubong or sunugon. Para dili matakdan. And katong ang uban. inibtan sir, pwede ba to tamnan pa o balik? Ang teknik na, ma'am, kung ang entire good, ang interior good nga tanom, mao'y na apektuhan ba? Nag-orange ang tibuok tanom. So, mao na tong ibton tanan. Pero, naamang goy tiller ra gyud siya, ma'am. O, kasagaran, ang primero good at the onset jud sa kuan, kining mga virus ba, fungal o kuan, dahon pa lang gani ng uban, o, sa usa ka tiller. So, mao na nga naay daily monitoring yun sa farmer. Okay, mag-adto man gud na sila sir kay magpatubig. Yeah. Magpakuan sa basta kanang tubig jud na usually mo visit ang mga farmers sa pag kuan pod mag-abuno pero maulagi dapat makaibaw gyud sila kung silang angay buhaton sir no nga murag first nila nga buhaton sa dihang maka-observe sila nga uy murag na ay pagkausob sa color or pagkapatay sa unsa diha sa Ang halina. akong kani ang pagkatinuod ako nagkandak ko ning rice ratuning critical man ning rice ratuning pagpasubing o critical ni siya kay gani naay mga LGU nga niupos gyud nga dili mag rice ratuning kay kuno dili ma-break ang cycle sa piste. So ako pod giingnan sila naay mga LGU nga di not to mention sa mga LGU ako giingnan og dili mo magratuning okay raman pero tan-awan ang inyong humayan karon kaya dito man ko sa field gipasagdan man lang ninyo na ay wala ninyo iraton pero muraton man gyud na siya og pasagdan sa Muami, humayan mo man na sir no, muami. Muami magyapon siya bisan og ipasagdan. So meaning wala ma-break ang cycle of pest bisan wala ninyo amiha. Kay dapat sir, unsaon man sir traktoron dajon. Traktoron dayon. Pagkahumag ani? Kaya aron ma-eliminate tong mga piste, aron ma-break ang cycle sa piste. Pero ang concern man lagi po na sir kay nag-agad sa tubig, di ba kung padong nating ani kay wa nay di na pa anuhan ang irigasyon. So why tubig dili matraktor. So mag-wait pa ang farmers og mga usa ka buwan kapin, usa pa sudlag tubig, usa sila makatraktor. So di mao na gyud na- ingon nga ma-decompose Mao na ang lang akong giingon nila nga maayo pa iamina during karon nga dry season. Pero dili ko mo advise pag-ami during the wet season. Okay. Na ako'y teknik ana kay ang minus ang kadaot kung ngari ka sa dry season karon ngating tanom no o iami nimo ug wa lang ning sakit kaning virus atongro o resistant o resistant maayo na iami kay during May o Mayo karong Mayo Summer. ug mag-ami ka og April to May minus ang kadaot sa imong ami kay nganuman additional ni nga kuan kay nganuman tungod kay breeding period na sa mga piste. Labi na gyud sa ilaga o guryon o maya. grabe po ang maya sir no. Mao na siya, ma'am. Kadami siyang may. Ma'am Ria Pero o usually Ma'am man gud Micaela. sir no kay dili mag-aami ang mga farmers kay gihimo man pud nga pasabsaban sa mga kabaw and baka panahon sa mao na, kuan mao after pud na. harvest. Oo. Mao na experience mo dito sa hinunangan nga dili sila mag-ami kay daghan kayo ang bakag kabaw. So, dili silbi. Pero dito sa bukid dapit kanang Nueva Esperanza ngadto na dapit sa bukid mga rainfed area man to kay amo lagi nang gitransect nga lugar na ay pwede iami. Nya ambot ni si kuan kay nawala man pud ang among budget na sa BSU wala na may makabalik diha. Sir, Hopefully po makabalik no para Hopefully, makuan nga. pa ang other concerns. Ang kuan lang gyud i-amini mo ang ma-harvest sa dry season. So katong advice po nako nga dili magpirmi og
kuan gyud Hybrid. hybrid. Murag kaduha pagkahuman i-stop na nimo pa kuan na pug katong resistant varieties na po. Pero unsaon man sir nga kasagaran nga ginasupply no ang mga farmers magud no considering nga very costly or mahal gid ang atong kanang igtatanom so nagaano ra gyud sila sir sa kining na ay supply or panghatag sa atong gobyerno. So, And then kasagaran gipanghatag sir is hybrid do nagud siguro po inbreed dili lang ko kay sure. And then hybrid kay kuan magud siya taas ug ani. Unsay lang angay buhaton sir para sa kana palang isabod palang nga binhi. Oo, para kana bitong mga measures or sa lang ay buhaton nga ang isabod pa nga binhi walay sakit. Fungicides. Ihumol. Naman ko'y dual nga katong akong giistorya kanina. Dual ang iyang action na both fungicide and bactericide. Unsa to nga Ihumol kuan ato. sir? Ha? Kanang carbendazim plus mancozeb. Ihumol. Unsa pud kadaghanon sir kay basig madaot unya or Di na may na instruction, okay. instruction. Di specific na naana sa tikita. So anyway, say padayon ta sir sa katong gaganihan mao na nimo. tong akong gisugyot kaninyo. Cultural management. So naay putas nga i-apply para makahatag og resistance o kabaskog sa tanom mahitungod sa mga sakit o piste. No mahuman ang ikalima ang sugyot na po na ako sa cultural gihapon management pagtangtang sa mga tanom nga may sakit mao na atong giingon ang roging. Irog yun na labi na og maupay pagsugod rog na. Para wa nay Matakdan. kato mang career o pag naatong katong infected na nga tanom pagtugdong sa katong career nga brown plant hopper o katong green leaf hopper nga mao yung hinungdan sa rice stonecrop virus mo spread ayan na within a seconds or minutes. So kini kung makakita og pipila ka punuan nga yellow na ang color or orange o putot kanang stunted ang brown ibton kini dayon og ilabog o ilubong o sunugon aron dili makatakod. Kunya ang sunod nga pamaagi ma'am ikaduha ang paggamit sa mga resistant varieties. Magsalig ta sa matatag lines kini kay Tongro virus man Tongro virus so meaning kining mga matatag lines. Matatag kanang tough man siguro ni sa English. Matatag. So matatag 3, 6 ug 9. No, mao na yung rekomendado. Pero kung para resistant po sa kaning BPH, brown plant hopper, mao na yung mga IR64, IR76 na Sir asa man ang mga varieties kuan sir? naaman ni sa Ma-avail. kuan. Actually kung mo request ta ini sa kuan Department of Agriculture Regional Office, sila naman po na mo request dito sa national. Parehaning PSBRC 10, PSBRC 82, NSEC RC 216, na maning 216. Mga kuan sila sir high yielding gapon. Labaw maayo gani ni is ami high yielding og maayo ni ami ning 216. Sir, unsa man ang pamagi na sir, pwede ba ang certain farmers association mag-request sa DA para nga mga varieties? Mao na the best nga option ma'am. Kani pong NSEC RC 218 na ug ngari ka sa 200 series 242 na apoy 402, 420, 480, 486. So mao ni siya. Mangayo niya ko nga lista sir kay basig magsuwat ko or on behalf of the Farmers Association direkta to the DA no to ask ani nga mga varieties or asa baka maka-ask ani. Sigurado ma'am. Ako ni ihatag nimo. Thank you sir. Nya paglikay pud sa mga susceptible varieties, no? Ayaw itanom ang mga susceptible varieties. Labi na gyud kung suspected nga naa na ning sakit, no? Sa inyong lugar. Kanang way sakit, nya mo tanom kag hybrid. Wala ko ma-recommend nga stop planting hybrids. So pag walay inani nga mga sakit, tanom ka, usa ka duha lang, paghuman inbreed na pod. Katong gi-recommend nako ang mga varieties. Ya sunod. Ikatulo nga kuan kanang
Katulo nga pamaagi. Maayong pagdumala sa kaning brown plant hopper. Para pag-control sa brown plant hopper sa kang grassy o ragged stunt virus. Unya, ang buhaton regular nga pagmonitor, susihon gyud kanunay ang ilawom nga bahin sa humay. Labi na didto sa saha, sa ilawom sa saha kay kining brown plant hopper musok-sok na dito sa saha, sa dito sa ubos. Lahi ra ang green leaf hopper. Kaya ang green leaf hopper maglupad-lupad ni, pero kining brown plant hopper musok-sok ni dito sa saha. Pero kung imong tandugon sir ang punuan mo, mong lupad na sila. Lahi uban mo lupad pero ang uban musok-sok. So alang gyud ni sa pagmonitor. So sige lang kay naapoy kuan ani control mission. Ikaupat nga pamaagi ang chemical na nga pamaagi no. Ang insecticide application, insecticide. O BPH o GLH or green leaf hopper dili ni mapatay sa fungicide o bactericide. Insecticide na rin siya. Karon. Pero avoid overuse pod sa insecticide. Kay makakos man og resistance ato nga mga insekto, insect pest. Pero pinakakatapusan na ni nga pamaagi ha, ma'am. Last resort na. Last resort na ni. Mag-spray ta kung kinahanglan lamang. Ayaw pag-spray og insecticide kung dili kinahanglanon kay mahimo ni ining mamatay ang mga natural enemies. Yeah. Mga natural enemies daghan baya katong mga spiders, no, mga Yes. mapuslanong insekto nga mukaon sa brown plant hopper o green leaf hopper. No? Kana kung taas na ang population, no, ang brown plant hopper nga napulo na ka BPH kada punuan, so spray na gyud ka ana. So ang rekomendado nga spray dili ko rekomendado sa dili ako nag-recommend, pero ang akong nailhan di ay nga mga insecticides kay lisod kaayo sa mga chemical companies ako'y maigo nini. So ang mga insecticides nga akong nasabtan kining ginganlag pymetrozine, no? Kaning buprofizin. Mao ni siya ang mga epektibo man sure, pero di ko nag-recommend. At least makahibaw ang mga mag-uuma niini. Yeah. So insaktong oras sa pag-spray, kinahanglan early morning or late in the afternoon, no? Unya ang kana pong pag-spray ini 35 nga to sa 40 ka adlaw human ang pagtanom. Okay na, murag gi-recommend na siya kung taas na ang population sa insekto. Okay, sucking man siya, sucking musup-sup man siya, sucking insects. Kung mag-spray tungod sa bunhok maning BPH or brown plant hopper, kailangan patubigan og taas nga water level. Nga naman para musaka ni nga BPH or bunhok. Okay, lisod man spray. Lisod baya ang spray di ara sa babaw. So imong patasan og tubig para musaka ning bunhok. O pagsaka sa bunhok, dali ra siya maigo sa insecticide nga imong gi-spray. Og dako ang porsyento nga daghan ang mga matay, no. Very high ang percentage of ma-eliminate na nga mga BPH o unya paggamit po sa epektibo nga mga pesticides. Pero dili ko nag-recommend ani. Ako lang hisgutan ning mga insecticides nga pwede. Kaning kasagaran sa farmer sa mga mag-uma din ha. Siguro nagamit na sila glanit, no? Sir, in fact dili na dili na mapatay-patay ang mga peste nining cancer. Glanit, no? Glanit sa tinuod lang. Unsa na kapoy pwede? Napoy prebaton. Nagamit. Actually mo nay pag 'di ba sir, pagkakuan sa among basak nga katong nay nag-yellow something ang dahon. Ang gi-spray sa ahong tatay murag wa na mao, iyang gi-sprayhan og prebaton. Prebaton? Mo na iyang gi-spray sir. Insecticide man na. Pero wa siya kakita og
kuan green leaf hopper. Di ko kay Bowser kay pag adto na ho katong recent lang akong tandog-tandog ang mga puno ano ko kitag ng lupad ambot nang gagwa pa pud ng suksok. Tingali og BPH kanang brown plant Posible ng suksok sa ilawom no. Suksok sa ilawom. But some farmers na ingon sir nga nalay ko ni manglupad nga murag green nga gagmay. Green nga gagmay mura siya og kuan green leaf hopper. Murag ingon ana Pero siguro. ang maayo unta to nga imo girog o gi-eliminate gi-ibot tong infected na nga tanong para wala na makuhaan pa sa mga career o victors o katong green leaf hopper or brown plant hopper. Unya kani pong buprofizin, no? Okay po ni siya. Murag wa pa ko kabatian na sir. O imidacloprid. Example ani nga brand name ani Confidor, no? So ang technique yun aning mag-spray kag insecticides, dili nimo ibalik-balik, ma'am. Lahi-lahion. O Yan man, lahi sir. kay kung lanit na pirme, lanit ay guy makakuha na resulta, ma-resistant na ang Okay. insect pest. Mm. So mauna nga palainan na pud nato. Palainan nila di ay. So kung di na mo silbi sa naman mga cypermethrin, deltamethrin, lambda cyhalothrin kanang karate. O lambda cyhalothrin na duha na ka active ingredient. Ang ako ganing kuan gyud sa nagratuning pa ko ang ami di naman maminaw sa cypermethrin kay di man kaayo ni di na maminaw. So gi karate na pud ako or lambda cyhalothrin. So mauna nga na control na pod unya sa pagkasunod na pod nga cropping naglanit na pod ko inana di man mo silbi og lanit na pod lahi na pod nang imidacloprid na pod inana basta lain-laino nimo dili kay ibalik-balik to nga maong the same brand nga insecticide. Sir, kini lang sir, unsay mga common mistakes ba no sa atong mga mag-uma nga nabantayan ninyo nga imbis nga ma-okay ang ilang humay mas mo grabe na noa ang sakit in particular? Unsay mga common mistakes nga naobserbahan ninyo sa atong mga farmer? Kanang gipasagdan lang nila gyud, ma'am. Nga wa man gud pud sila kahibaw kung unsay ilang Buhaton. Oo. kay kung at the onset of kanang sa initial pa ba primero pa kung nakahibalo sila mao na nga ang karon this is a learning point nga sa sunod nila nga pang sa rice production ng undertaking nga nakahibaw na sila. So kung naanay mga orange o yellow nga dahon, ang ako gani kung dahon pa lang guntingon ako, ma'am. Okay. Di kaila og Ria. Pwede Guntingon ako. guntingon. Oh, guntingon basta kay kung sa usa ka tiller, usa ka saha, usa ra day kadahon uninfected. Chuchu. Ang imo tong ibton tanan. So, i-monitor gyud sir no. Gigunting nako para dili mo spread to nga sakit. So, the best option yun, i-eliminate nimo. Pag start pa lang, eliminate na nimo tong suspected mo nga sakit. So, makita man nimo kay umuingon nga nagyelo tanan, dili na sakit. Yelo tanan pagtan-aw nimo, dili na sakit. Kuwang sa nutrients. Kulang sa kasagaran nitrogen. Okay. Kaya usay man lagi sir ka na bitong para sa ni karon nga murag wa sadyo nga naagapan. So ang mga farmers murag na disappoint na gipasagdan na lang no ang ilahang rice field. So mao na nga sayang gud no kung nauna-on kay ang posible unta nga maani no kuha naman lagi na apektuhan naman. So nag-contest na ang kaning sagbot og ang humay kay pasagdan na kay murag wa na sila gana kay nakahibaw na sila nga murag nagud siguro maani pero dako gid ang losses. Dako ang reduction ani ma'am. Kay 70% basta labi na o nagrabihan na 70 to 100% ang iyang reduction in yield. Pero maay na lang og naapoy uban nga at later stage na nga nitakbo itong kani nga virus o kani nga tungro or kani nga grassy or ragged stunt virus. So labi na later di ana sa flowering dapit aw dako pag chance nga dako ang ani. Okay. So di atay mga
mga insecticides nga pwede pod tong ika ko ano ay pasabot na lang pero dili ko nag-recommend ani. Kanang Birtaco sa Birtaco ang ngalan, naay Alika, naay Anant, naay Fame, naay Riva 5 o lima ni siya kabuok, no? Kay ang kanigod sila mga na kombinasyon na mga active ingredients i-kombinar nila o gi-kombinar nila pananglitan sa Birtaco gi-kombinar nilang thiamethoxam o chlorantraniliprol lisod man pag memory pag litok na ko ini mubo man ko o taas man kog dila ma'am. So anyway mao na siya thiamethoxam. So, kumbaga sir, daghan na gyud pang mga mahimong magamit gyud no sa atong mga mag-uma para sa kaning malikayan gyud no ang mga sakit no sa ilang mga humay. And in case na jud na infected na aduna pa poy mahimo nga buhaton nila intervention no para of course dili mo grabe gyud no ang sakit. Oh yes ma'am. Yeah. And kana sir, Dugang, sir? okay lang sir. Para best Yes, strategies nila. kana, sir. Best strategies. Ang number 1, mao ni ay summary na. Yes. So number 1, dapat synchronous planting. Dungan ang pagtanom. Sunod, gamit sa mga resistant varieties. Labi na kung naananing sakit. Unya, isunod ang follow period. Ang katong at least usa ka bulan nga land preparation. Unya, crop rotation, no? Labi na sa mga crop rotation, pwede man i-rotate ang kuan. Pag human nimo ani sa tinanom nimo, labi na sa during the dry season, pwede nimo iraton. Tamna nimo og mangbin. No? I-rotate. Unya pagkahuman, naay rotation. Naa kay raton, naa pigyo kay mungbin, tamna nimo mungbin. At the same time, so kini makapa-enhance pa sa soil fertility. Oh, nice. Ang mungbin, nya makaani pag yung kaani. Kay about 75 to 90 days man lang ang mungbin na may early maturing ang mga mungbin. So makakuan pa na siya, makaabot pa na sa during kung labi na kay diha sa inyong lugar, early planting mo sa dry season. Ma-harvest March, April. So makaraton mo og pananglitan og magraton man gani April, May. So at the same time naapod mo imong bin. Nya karon kanang ecological engineering ma'am, ecological engineering. So meaning magtanom og sunflower sa palibot ug marigold sa dike kay nganuman para pag arbor sa more beneficial insects, no? Para kanang mga spiders, mga parasitic wasp nga mukaon sa mga piste, mga insect pest ba? Kanang mga nymphs, larvae, o mao na sila nga naa ni mga spiders, parasitic wasp kung naa ning sunflowers o marigold. So kani pong balance fertilization mao na tong imong akong giingon nga kay kung imong bubuan dayon og daghang nitrogen, so more tender man kuno, more palatable pod sa mga piste. Na dapat inanay nimong pag 3-split application of nitrogen fertilizer. No, kay ma-attract man ni mga plant hoppers o leaf folders. Unya, water management, ma'am. Sa patubig, i-practice guning alternate wetting and drying. Kay nga naman, kay para ma-reduce kay pag tubig nimo unya pahubas, ma-reduce na ang breeding condition sa mga aquatic nga mga piste. O nga maka-reduce pod sa mga sakit, no? O labi na sa ngari ka sa maximum tillering na nga period, imo gyud na pahubsan og pila ka adlaw. Kay nganuman para dili siya atakihon anang gitawag nga sheet blight. Yeah. O naa gyud na i-drain gyud ng tubig ana at maximum tillering. So pagkahuman, ang the best gyud nga para gyud makuan sa mga mag-uuma is monitor
ang ilang rice fields kada adlaw. Monitoring fields daily. So dili lang kay pag-monitor sa basa kay naay strategy ani, nakita nako sa una nga magdala sila og silupin ba ma'am? O nga murag flag ang purba. Unja. Duha ni kabuok nya. Samtang sila naglakaw sa dike, palibot na may dikes no. Criss-cross sila kung dako kay ang ilang rice fields. Magsigi sila og patingog atong ilang murag flag nga silupin. Naman po'y gunitanan nga kanang kawayan. Gituyo lang to nila pag-develop. Mo-sounds mato ilang kuan sa duha ka kamot. Unya pagkahuman, ang technique ana is to drive insect pests. Mauna siya. While nagmonitor ka o unsay natanawa ni mo dito na may nagilo dito nag-orange, at the same time magpa-sounds ka ng silupin nga murag flag ba. Murag flag ang porma. Unya imo dai nang ituyok-tuyok sa imong duha ka kamot kay duha man ka murag flag like nga silupin. So mo sounds na siya. Pag sounds ana, that is also to drive away insects. Pang-abog sa kuan, mga insekto. So ang importante nga itug-an gyud ngadto sa may municipal agriculturist diha naman si Communicate lang gyud. si Sir Marlon Pan. Nya ngadto ta sa bag-o nga mayor diha sa Nunangan. Si Mayor si Ma'am, Imar Tokmo. Ug ang atong Vice Mayor si Mayor Imard man no. Ang mayor na to, Tokmo. sir, si Honorable Mayor Tokmo. Si Vice Mayor Sani Fernandez. Yes po. No, so dapat gyud no nga i-report gyud nato samtang di pag gyud kagrabe ba sa proper nga mga authorities or sa concerned government agencies kay doon naman na sila mga eksperto ug nakaibaw sila no ug unsay dapat buhaton sa mga farmers sa recommendations sila i-recommend or uban pa diha para matabangan nato mag-uman nga masolusyonan ang maong problema. Okay sir, so grabe mabungahon gyud ang atong diskusyon karong kahaponon and considering 1 minuto lamang mag alas 4 na so siguro manamilit na ta sa mga suking tigpaminaw. Daghan kayong salamat Sir Dionisio Banyok no sa kanunay nga sa kanunay nga pagbisita. Kanunay mo nimo tawagon sa una atong pinakalit gid sir no. Pinakalit. Sorry gid guys sir na hapon pa ko man Rika. Aurea di ay Rika. But thank you. Thank you kay sir no nga. Kagahapon ko giingnan ya, dali-dali tao po ko. Ready always good sir. Search no. Thank you kay sir sa higayon ug sa oras nga imong gigahin nga nakauban ka na po dinhi ug of course nakapaambit sa itong mga suking tigpaminaw. By the way sa itong mga farmers no nga wala naka-tune in live karon or wala nakakita sa itong karon gyud alas 3 to alas 4 nga programa, pwede ninyo makita pagbalik no ang atong episode. Bisitahan lang mga Facebook page sa VSU DYDC 104.7 FM or sa Radyo Pilipinas Sugod aron mabalikan ninyo pagtan-aw ang kining atong topic karon kaning rice diseases unsa ang mga causes, symptoms and unsaon usab kini pag-control. Sa pagkausapan ng salamat Sir Banyok and of course sa atong partner station Radyo Pilipinas Sugod. Sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang sa programang Tech Talk. And sa ngalan sa aming station manager Sir Dindo Alaras, kini nyo lagad sa kanginan Ria Yang Mikate, kaubanato sa Master Control Kuya John Antegra. Hangtod sa sunod higayon and mayong hapon mga ka-Tech Talk. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Sogod. 104.7 FM. Radyo Pilipinas.